Paggising ko ng umaga, ang lakas ng tunog. Akala ko may motor na umaandar. Akala ko yung aking microwave oven. Akala ko yung aking washing machine. Hindi naman. So yung nahanap ko, ito pala ang tumunog. Para sa motor na umaandar. But actually, vibration lang yun. Vibration ng relay sa loob nito. Kasi nabasa siya. Tingnan nyo. Pinasukan siya ng tubig kasi umuulan, may butas doon sa naglalagyan ko, kaya ito, nabasa siya. So, kailangan ito buksan para matanggal yung tubig sa loob. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! So, tinanggal ko yung screw dito. Yung screw niya ay isang Torx. So, bubuksan natin yan, ipapry natin kasi mahirap kung hindi matanggal kahit wala ng screw, hindi pa rin siya matatanggal. Supposedly, tight ito eh. Nakalimutan ko lang yung IP ratings nito kung meron siya. Wala pala itong IP rating, then napakahirap niya tanggalin. Although natanggal ko, but ginamitan ko ng maliit na, manipis na screwdriver. Kasi may screw siya, so it means matanggal mo, di ba? So, natanggal ko, ito. Pero dandahan mong tanggalin kasi ang hirap eh. Ang tubig actually hindi dumaan dito kasi napakasikip dito eh. Dito dumaan. So ito na, actually tanggal ko. Dandahan lang. Oh, may mga marka ng tubig sa ilalim. Dito naman wala namang signs of damage but merong marks ng water dito. Gagamitan ko ng vacuum ito. Not vacuum, but hair dryer. May problema actually. Hindi siya gumagana. Tingnan nyo. Measure natin ng voltahe dito sa kanyang terminal. Sa 220, out niya. 240 actually. Dito lang is 19 or 20 volts lang. Ang palagay. So, kung i-on ko, switch on ko ang button, wala pa rin. Yun. About 20 volts lang. So, may problema na siya. Titingnan ko lang, walang lumusot to 20. Titingnan ko dito ang fuse niya. May dalawang solder dito. Itong bilog nito at saka ito, bilog. Ang dalawang yan ay dugtong dito. Okay, so nakasolda siya dito sa board ang ating dalawang prong dito sa AC. So hindi natin matatanggal yan. Now, kung kukunin natin ang continuity niyan, meron niyang continuity yung dito at saka dito at ito naman dito. Meron siya. Tingnan niyo ha. Yun, tumunog ang ating tester. Sa kabila naman, wala, di ba? Wala siya. Kasi, ang dito na prong ay dumaan dito sa relay. Okay? So, naka-off tong ating socket. On natin na natin socket. Then, I'll try to turn on the plug. Push ko ang button. Hindi nag-click ang relay, so hindi nagpa-function ang relay. Now, kung iti-test natin ang voltahe dito sa kanyang socket, wala ang voltahe, di ba? But kung i-measure natin direkta ang voltahe sa prong niya mula sa AC, nakalagay 228 volts. Itong power nito ay mula sa ating power station, so 228 siya, kaya hindi siya umabot ng 230 kasi galing to sa power station. Now, so wala siyang voltahe. So kung i-measure mo dito, wala rin siyang voltahe. Kasi, again, kung i-measure natin dito sa dalawang terminals niya, sa yung dalawang solder niya para sa Pro, mayroon 228. But kung dito na sa kanyang socket outlet, wala na. Kasi patay ang relay. Now, I checked the
fuse resistor dito, ito siya, fuse resistor, maayos siya, meron namang continuity. Ang sira itong relay kasi nang gumising ko kanina, sabi ko, grabe yung vibration niya, parang motor ang andar niya eh. So sira talaga siya. Now ang hirap itong tanggalin ang kanyang relay kasi kailangan mo tanggalin tong board dito. This relay, by the way, is 16 amperes, 250 volts ang rating niyan. Meron akong sanang 10 amperes na mga relay ito. Kaso lang malaki ito, oh. Hindi magkasya sa board. So maghanap ako ng pareho nito, 16 amperes at 250 volts. Pero hindi ito mababaho yung niya, fuse. Kung may problema sana pumutok, so wala siyang safety. Naka-off kasi ito the whole night eh. Pagising ko kanina, nang umandar siya, tumunog siya, naka-on yung plug kasi umiilaw yung lamp ko na nakasaksak dito. So, yun ang problema nito pala. Wala siyang protection. Anyway, hahanapan ko lang to ng solusyon later. Kung makahanap ako ng ganito, saka ko tatanggalin. Ifo-force ko, tanggalin ko tong dito, ang kanyang solder dito, yung sa AC prong niya, para ma-remove yung board. Kasi nakasaksak to sa nakadikit tong board dito sa prong niya eh. Kailangan tanggalin yung solder niyan para matanggal ko ang board at ma-desolder ko to. So, yan lang muna. Abangan lang kung sa updated video ko nito once maayos ko to.